Nasa harap ako ng sarili kong bahay habang pinapanood kong asawa kong inilalabas ang mga gamit niya. Hindi niya ako tinitingnan. Hindi niya man lamang ako kinausap. Sa halip, mahigpit ng hawak ang kamay ng babaeng ipinagpalit niya sa akin. At ang pinakamasakit, ako pa ang pinagsabihan niyang umalis. Mara, huwag ka nang magpanggap na ikaw may karapatan dito. Sa akin ang bahay na to. Napangiti lang ako. Hindi niya alam na ang bahay na pinagmamalaki niyang tirahan kasama ang bagong babae niya ay pagmamay-ari ko. Magandang araw at welcome sa Incan Secrets. Ako po si Miss Regine at ito ang kuwento ng isang asawang pinili ng lalaki na iwan dahil akala nito wala siyang mapagmamalaki. Ngunit sa likod ng tahimik na babaeng yon may isang lihim na matagal niyang itinago. Hi Miss Regine. Pwede niyo po kong tawaging Mara. 3 taon akong kasal kay Daniel. At sa loob ng 3 taon, akala ko siya nang makakasama ko habang buhay. Hindi kami mayaman, pero sapat ang kinikita namin para mabuhay ng maayos. May bahay, may maliit na sasakyan, at higit sa lahat, may mga pangarap. O akala ko lang. Daniel? Dinner na! Wala siyang sagot. Patuloy lamang siyang nakatingin sa cellphone. Sandali! Ilang minutong lumipas, lumapit ako sa kanya. May problema ba? Wala. Sigurado ka? Oo nga. Pagod ka lang ba? Tumayo siya. Patutulog na ako. Hindi ko alam kung bakit, pero simula ng mga panahong yun, nagbago na siya. Madalas siyang umuwi ng gabi. Madalas nang nakatalikod ang cellphone niya. At kapag tinatanong ko kung nasan siya, lagi niyang sagot. May trabaho. Isang gabi habang naglalaba ako sa likod ng bahay, may pumasok na mensahe sa cellphone niya. Hindi ko sana babasahin pero nakita kong pangalan, Bianca. At ang mensahe, Miss na kita. Kailan mo ba siya iiwan? Nanlamig ang buong katawan ko, pero biglang nawala. Parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Binasa ko ang kasunod. Napaupo ako. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala sa screen. Hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng gate. Umuwi na si Daniel. Agad kong ibinalik ang cellphone sa mesa. Nang pumasok siya, ngumiti siya. Hi. Tinitigan ko siya. Daniel. Oh, ano? May babae ka ba? Saan galing yan? May iba ka ba? Wala. Sigurado? Mara, pagod ako. Sinunghaling ka? Biglang nagbago ang mukha niya. Ano bang gusto mong mangyari ha? Ang gusto ko lang, maging honest ka. Natahimik siya ng ilang segundo hanggang sa tuluyan siyang napabuntong hininga. Oo, may iba ako. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Matagal na. 6 na buwan. 6 na buwan. Samantalang ako, 6 na buwan ding naghihintay sa kanya tuwing gabi. 6 na buwan ding iniisip kung bakit hindi niya na ako hinahalikan. 6 na buwan ding sinisisi ang sarili ko kung ano nga bang kulang sa akin. Kaya tinanong ko siya. Anong kulang sa akin? Anong ginawa ko? Mara, Sabihin mo! pagod na ako. Sa akin ba? Sa buhay natin. Anong buhay? Yung simple. Akala ko ba gusto mo ng simpleng buhay? Nagbago na ako. At yun ang pinakamasakit na narinig ko. Hindi niya sinabing hindi niya ako mahal. Hindi niya sinabing may pagkukulang ako. Sinabi niya lang na nagbago na siya. Makalipas ang 1 linggo, dumating si Bianca sa bahay at dun ko siya unang nakita. Maganda, elegante, mamahalin ang damit at sa unang tingin pa lang, alam kong malayo ng mundo naming dalawa. Lumapit siya kay Daniel. Hinawakan ang braso nito. Ready ka na? Tumango si Daniel at tumingin sa akin. Mara,
Aalis na kami. Pakikuha ang mga gamit ko. Napatingin ako sa kanya. Mga gamit mo? At saan kayo pupunta? Sa halip na sumagot, si Bianca ang nagsalita. Sa bahay namin. Bibili kami ng bagong bahay. Tahimik akong tumingin sa kanila hanggang sa sinabi ni Daniel ang mga salitang hindi ko inaasahan. Actually, kung ayaw mo naman, mananatili kami rito. Ano? Anong ibig mong sabihin mananatili kayo rito? Narinig mo naman siguro ako at hindi ka tanga para hindi mo nawa ng sinabi ko. Mananatili kami rito at ikaw ang alis. Natawa ako. Akala ko nagbibiro siya. Daniel, kanino ba nakapangalan ang bahay na to? Sa pangalan mo. Exactly. Pero Naputo lang sasabihin niya dahil ngumiti ako. Sa unang pagkakataon, hindi yun dahil masaya ako, kundi dahil alam kong wala siyang alam. Wala siyang ideya kung sino talagang nagmamay-ari ng bahay na tinatawag niyang tahanan at wala rin siyang alam tungkol sa papeles na matagal ko nang itinatago. Dahil bago pa kami ikasal, may isang bagay na ipinagkatiwala sa akin ng aking ama. Isang bagay na maaaring tuluyang magbago sa buhay nilang dalawa. At nang gabing yun, nagsimula ng pagbagsak ng lalaking akala ko ay makakasama ko habang buhay. Pero hindi pa niya alam na ang babaeng ipinagpalit niya sa akin ang unang taong mawawalan ng tahanan. Nakatayo lamang ako sa gitna ng sala habang abala sina Daniel at Bianca sa pagkuha ng mga gamit nito. Dati kapag nakikita ko nga may ibang babae sa tabi ng asawa ko, nagwawala na ako at umiiyak. Baka nga nagmakaawa pa akong wag niya akong iwan. Pero sa pagkakataong yun, kakaibang naramdaman ko. Parang biglang nawala ang takot na matagal kong kinakapitan. Sa halip, may kung anong tapang na unti-unting nabubuo sa loob ko. Oh, Mara, ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Mag-impake ka na. Ayaw naming magkaroon ng eksena. Eksena? Ikaw ang nagdala ng kabit mo sa bahay ng asawa mo, tapos ako pang ayaw mong gumawa ng eksena? Namulang mukha ni Bianca. Hindi mo kailangang bastusin ako. Bastusin ka? Bianca, pumasok ka sa bahay ng isang babaeng alam mong kasal pa si lalaking kasama mo. Kung may dapat mahiya rito, hindi ako yun. Daniel, sabihin mo sa kanya. Huminga ng malalim si Daniel at lumapit sa akin. Mara, tapos na tayo. Wala nang magagawa para baguhin yun. Kaya umalis ka ng maayos. Sigurado ka? Oo. Sigurado kang gusto mong ako ang umalis? Sige. Pero bago yun, may isang bagay lang akong gustong linawin. Ano? Sinabi mong sa pangalan ko ang bahay na to, di ba? At gusto mong ako ang umalis? Kung ganon, lumabas kayong dalawa. Ano? Narinig mo ako. Lumabas kayo. Mara, huwag kang nagpapakimportanteng babae. Daniel, 3 taon kitang kinausap ng mahinahon. Ngayon ako nagsalita ng ganito dahil ngayon lang kita tuluyang nawala ng respeto. Napatingin sa akin si Bianca at doon ko nakita ang unang pagbabago sa kaning muka. Hindi na siya mukhang kumpiyansa, parang may biglang sumagi sa isip niya. Daniel. Ano? May sinasabi ka sa kanya tungkol sa... Bianca? Mabilis siyang pinutol ni Daniel pero huli na. Napatingin ako sa kanilang dalawa. Tungkol sa ano? Wala. Sigurado? Hindi siya sumagot. Lumapit ako sa mesa at nilapag ng isang folder. Alam niyo ba kung ano ito? Mga kopya ng bank transfers ninyo. Anong sinasabi mo? 6 na buwan na kayong magkarelasyon. 6 na buwan din na may pera mula sa joint account natin na unti-unting inilipat sa isang account na hindi ko kilala. At alam mo kung bakit hindi ko kayo hinarap noon? Pero gusto kong malaman kung hanggang saan kayo aabot. Biglang namutla si Bianca. Daniel, bakit ka natatakot? Akala mo hindi ko malalaman? Kinuha ko pang isa pang dokumento. Bianca,
Gusto bang ako nang magsabi sa kanya? Manahimik ka! Interesting. Daniel, hindi niya alam? Napatingin sa kanya si Daniel. Anong hindi ko alam? Wala nang masabi si Bianca. At dun ko naisip, eto nang sandaling hinihintay ko. Daniel, akala mo iniwan mo ako dahil mas mayaman siya sa akin? Pero alam mo ba kung anong nakakatawa ha? Mas mayaman ako sa inyong dalawa. Anong hindi mong sabihin? Dahil ang bahay na to, akin na ng tuluyan. Ang lupa sa ilalim nito, akin. At ang kumpanyang pinagtatrabahuan mo, akin din. Ano? Narinig mo? Hindi pwede. Ang kumpanyang pinagtatrabahuan mo ay Mendoza Holdings. At ang may-ari ng majority shares nito ay walang iba kundi ako. Nanginginig ang kamay ni Daniel. Sinungaling ka? Kung gusto mo, tawagin pa natin ang legal department ngayon. Kinuha ko ang cellphone ko, pero bago ko pa maidaya ang numero, biglang umiyak si Bianca. Please Mara. Sabihin mo sa kanya. Mara, hindi ko gustong mangyari to. Hindi mo gustong mangyari? Ikaw ang lumapit sa asawa ko. Ikaw ang nagsabi sa kanyang kaya mong ibigay sa kanyang buhay na hindi ko kayang ibigay. At ngayon nagmamakaawa ka? Please, wag. Mara, tulungan mo ako. Bianca, tumayo ka dyan. Hindi ako makakatulong sa'yo. Bianca? At doon niya nalaman ang pinakamasakit na katotohanan na ang babaeng ipinagpalit niya sa akin ay hindi pala mayaman. Wala siyang sariling mansyon. Wala siyang malaking negosyo. At higit sa lahat, hindi kanyang masasakyang ipinagmamalaki niya. Lahat yun ay hiniram lamang niya gamit ang perang inilabas nila mula sa kumpanya. Si Bianca ay bahagi ng plano at ang tunay na pakay nila hindi pag-ibig, kundi ang ari-arian ko. Nanginginig si Daniel habang nakatingin sa akin. Alam mo na? Matagal na. Pero bakit? Bakit hindi mo sinabi? Dahil gusto kong makita kung kailan niyo ako iiwan. At ngayon, alam ko na. Lumapit ako sa pintuan at binuksan yun. Umalis kayo. Mara? Wala na akong asawa. Wala na rin kayong karapatang manatili rito. Lalong-lalo ka na, Daniel. 3 taon akong naging mabuting asawa sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun na habang buhay akong magiging tanga. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Pinapatawad kita. Pero hindi na kita ibabalik sa buhay ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak habang pinapanood kong lumabas ang bahay ang lalaking minahal ko ng 3 taon. Sa halip, isinara ko ang pinto at doon ko unang naramdaman na hindi pala katapusan ng buhay ang maiwan. Minsan, yun pa ang simula ng buhay na matagal mong ipinagkait sa sarili mo. Ngunit hindi pa din natapos ang lahat dahil kinabukasan may dumating na abogado sa bahay. May dala siyang dokumentong hindi ko inaasahang makikita at nang mabasa kong unang huli niya nito, nanlamig ang buong katawan ko dahil may isang taong mas matagal nang nakakaalam ng plano ni Daniel at Bianca kasi sa akin at ang taong yon ay ang sarili kong ama. Miss Mara, may kailangan po kayong malaman tungkol sa nangyari kay Daniel at Bianca. Akala ko ba tapos na ang lahat? Hindi pa po. Inilapag niya ang folder sa mesa at dahan-dahan tong binuksan. Matagal lang alam ng inyong ama ang tungkol sa plano nila. Si Papa? Opo. Kailan niya nalaman? Mahigit 1 taon na po. Pero bakit wala siyang sinabi sa akin? Dahil gusto niyang malaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa inyo at kung sino ang interesado lamang sa pera ng pamilya. Kasama ba sa plano si Daniel? Opo. May mga dokumento kaming nakuha mula sa private investigator na inupahan ng inyong ama. Nakikipag-ugnayan na pala si Daniel kay Bianca bago pa kayo kasal. Habang nililigawan niya pa ako? Opo. Hindi ko napigilang mapaupo. 3 taon kong inakalang minahal din ako ng asawa ko. Pero ngayon, nalaman kong bago pa man niya ako pakasalan, may plano na pala siyang makapasok sa buhay ko. May isa pa po.
Iniabot niya sa akin ang isang lumang sobre. Nakita ko agad ang sulat kamay. Mula yun kay Papa. Binuksan ko yun habang nanginginig ang aking mga kamay. Mara, kung binabasa mo to, ibig sabihin nakita mo na ang tunay na mukha ng taong pinili mong makasama. Huwag mong isipin na pinabayaan kitang makasaktan. Pinili kong hayaan kang matuto dahil alam kong hindi ka mapoprotektahan habang buhay. Ang bahay, ang kumpanya, at ang mga ari-arian na nasa pangalan mo ay hindi ko iniwan sa iyo para maging mayaman ka. Iniwan kong mga yun upang matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Huwag mong gamitin ang pera para maghiganti. Gamitin mo to para maging malaya. Hindi ko napigilang umiyak. Sa huling bahagi ng sulat, may isang pangungusap na tuluyang nagpaiyak sa akin. At anak, huwag mong hayaang ang pagtataksil ng isang lalaki ang magturo sa iyong mali na ang magmahal. Mahigpit kong hinawakan ng sulat. Sa unang pagkakataon mula nang umalis si Daniel, hindi ako umiyak dahil nawala siya. Umiyak ako dahil naiintindihan ko na kung bakit palaging sinasabi ni Papa na huwag akong matakot magsimula muli. Lumipas ang ilang buwan, hindi ko hinabos si Daniel. Hindi ko rin sinira ang buhay niya. Nagsampa lamang ako ng legal na kaso tungkol sa perang kinuha niya mula sa aming account at sa kumpanyang pinasukan niya. Matapos ang investigasyon, napatunayang may illegal na transaksyong ginawa si Daniel kasama si Bianca. Nawalan sila ng trabaho. Kailangan nilang isauli ang perang napatunayang kinuha nila. At ang natitira, bahala ng batas na humawak. Hindi ko na yun pinakialaman. Nagsimula akong pamahalaan ng negosyo ng aking pamilya. Noong una natakot ako. Hindi dahil wala akong kakayahan, kundi dahil sanay akong maging asawa ni Daniel. Sanay akong isipin ang kapakanan ng ibang tao bago ang sarili ko. Pero habang lumilipas ang mga araw, natutunan kong hindi selfish ang piliin ng sarili. Hindi kasalanan ng umalis sa taong paulit-ulit kang sinasaktan. At higit sa lahat, hindi kahinaan ng maging mabait. Ang mali ay ang pagpayag na gamitin ng ibang taong kabaitan mo laban sa sarili mo. Isang taon ang lumipas. Isang gabi habang nakaupo ako sa teres ng bahay habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod. Dati, dito ako umiiyak habang hinihintay si Daniel na umuwi. Ngayon, tahimik na ako. Masaya, malaya, at wala nang hinihintay. Napangiti ako habang hawak ang lumang sulat ni Papa. Sa wakas naiintindihan ko na ang tunay niyang iniwan sa akin, hindi pera, hindi bahay, hindi kumpanya, kundi ang kakayahang piliin ang sarili ko. At kung may isang bagay man akong pinagsisisihan, iyon ay ang mga taon na ginugo ko sa pag-iisip na kailangan kong maging sapat para manatiling isang tao. Dahil ang totoo, hindi mo kailangang maging mas maganda, mas mayaman, mas mabait o mas perpekto para piliin ka ng taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ang tamang tao ay hindi naghihintay na mawala ang lahat sa iyo bago niya makitang halaga mo. At kung may taong umalis dahil akala niya wala kang maibibigay, hayaan mo siyang umalis dahil baka ang pag-alis niya ang mismong pintuan patungo sa buhay na para talaga sa iyo. Minsan, akala natin ang pagtataksil ay katapusan na nga ng lahat. Pero may mga pagkakataong yun palang simula ng paggising natin sa katotohanan. Hindi lahat ng taong nawawala sa buhay natin ay isang kawalan. May mga taong umaalis dahil kailangan nilang umalis upang magkaroon tayo ng espasyo para matutong mahalin ang sarili natin. At tandaan natin, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan mong tanggapin muli ang taong nanakit sa iyo. Maaari mong patawarin ng isang tao habang pinipili mong wag siyang bigyan ng access sa buhay mo. Maaari kang maging mabait nang hindi nagpapagamit. At maaari kang magmahal ng buong puso nang hindi kinakailangang kalimutan ang sarili mo. Dahil ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makita mong naghihirap ang taong nanakit sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang araw na kaya mo nang ngumiti kahit wala na siya. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Mara. Kung may natutunan naman tayo sa kanyang pinagdaanan, sana huwag nating hintayin na mawala ang isang tao bago natin makita ang kanyang halaga.
At kung sakaling may taong piliing iwan ka dahil akala niya ay wala kang may pagmamalaki, huwag mong habulin ang taong hindi marunong makakita ng iyong halaga. Dahil minsan, ang pag-alis ng isang tao sa buhay natin ay hindi parusa. Isa pala itong pagkakataon para makilala natin kung sino talaga tayo kapag wala na ang taong matagal nating pinaghahawakan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Ink and Secrets para sa mas marami pang kwentong puno ng lihim, emosyon, pagtataksil at mga aral na maaaring tumatak sa ating puso. Ako po si Miss Regine at lagi niyong tandaan, sa bawat lihim may katotohanang naghihintay na mawunyag at sa bawat pusong nasaktan may pagkakataon pa ring nagsimulang muli. Hanggang sa susunod na kwento, ingat!